The speeches which have been selectively chosen. People can choose speeches which suit their purposes. Sadyang pinili ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para palabasin na may pulisiya ng extrajudicial killing ang dating administrasyon. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, ito ang hindi naintindihan sa paraan ng pagsasalita ng dating Pangulo. Dagdag pa nito, ang mga sinabi ng dating presidente ay hindi patunay o batayan na may pulisiya ng extrajudicial killing na ipinatupad ang nakaraang administrasyon. Anya, likas na sa dating chief executive na gumagamit ng mga makukulay na mga pananalita. But the former president made plenty of speeches which don't necessarily support a policy of extrajudicial killing. They don't. He was a person who wasn't shy of using, can we put it, colourful language. But he's probably one of the most popular politicians in the Philippines has ever had. And there's a reason for that. Sa mga nakaraang talumpati ng dating Pangulo ay derechahan niyang sinabi na mamamatay ang mga drug addict kapag sinira nila ang kinabukasan lalo na ng mga kabataan. Pati mga opisyal ng pamahalaan ay hindi rin nakaligtas. Nang tanungin sa Attorney Kaufman kung talaga bang sinadya ng media na gumawa ng mga peking balita o impormasyon upang lalong madiin ang dating Pangulo, sagot nito, I think we'll save those comments for court. Okay? All right. Samantala, ayon naman sa human rights lawyer na sa Attorney Cristina Conti, hindi guni-guni o gawa-gawa ang mga sinabi ng dating presidente. Kaya ito anya ang naging batayan o ebidensya ng prosekusyon ng ICC hinggil sa kinakaharap nitong kaso. Dagdag pa ni Attorney Conti na huwag sanang madadala o mahuhulog ang publiko sa anyay disinformation o historical revisionism patungkol sa war on drugs. Dan Tiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.